Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Ibinalita ni Finance Secretary Ralph Recto ang gumandang revenue o kita ng pamahalaan sa nakalipas na 7 buwan ng taon. Sa public hearing ng Senado kaugnay sa panukalang 2025 National Budget ng pamahalaan, iniulat ng kalihim na nakakolekta ang gobyerno ng 2.6 trillion pesos na total revenue mula Enero hanggang Hulyo, nasa 14.8% na mas mataas kumpara sa 2.27 trillion pesos na nakolekta sa kaparehong panahon ng 2023. Mula sa naitalang revenue, 1.68 trillion pesos ang galing sa nakolekta ng Bureau of Internal Revenue o BIR, 535 billion pesos mula sa Bureau of Customs o BOC, 20.4 billion pesos mula sa revenue collections ng iba pang opisina ng pamahalaan, habang 368.8 billion pesos ang nanggaling sa non-tax revenues. Ayon kay Recto, ang magandang koleksyon ng BIR at BOC ay bunga ng brave digitalization strategies at balikatan ng mga ito sa iba pang kaalyadong ahensya. Kinilala rin nito ang malaking ambag ng Government-Owned and Controlled Corporations o GOCCs para sa signipikong inilaki ng koleksyon. Dahil sa magandang revenue performance, ibinalita ng kalihim na naglagay ito sa bansa bilang isa sa top revenue to gross domestic product ratio sa Asia sa unang bahagi ng taon at sumasalamin din sa pagiging on track at paghikit sa full year target ng pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Board of Investments o BOI ang pag-aproba nito sa 1.2 billion peso investment project ng biscuit manufacturer na Mond Nissin Corporation sa lungsod ng Davao. Ayon sa BOI, Hulyo 25 pa nang maaprobahan ang proyekto na naglalayong patatagin ang merkado ng biscuit products sa Kalakhang, Visayas at Mindanao. Inaantay pa ng BOI ang pre-registration requirements ng kumpanya para sa ganap na rehistrasyon nito. Kasalukuyan ng may manufacturing plant ang Mond Nissin sa bayan ng Santa Rosa sa probinsya ng Laguna na siyang pangunahing nagsusupply ng kanilang mga biscuit products sa Luzon market. Ang bagong Davao plant na inaasang magiging automated ay tinatayang maka-eempleyo ng nasa lampas 100 highly skilled workers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nilalayon ngayon ng Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority o APECO na gawing National Defense Hub ang eco-zone nito sa bayan ng Kasiguran sa Aurora. Sa panayam ng state media na Philippine News Agency kay APECO President at Chief Executive Officer Gil Taway IV, ibinahagi ng opisyal ang pag-endorso at suporta ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez sa nasabing plano na layong hikayatin ang American firms na mag-invest sa EcoZone. Sakaling may sakatuparan ng plano, may tataguyod anya ito ang kauna-unahang defense hub ng Pilipinas at makapagbibigay ng malaking kontribusyon sa national security agenda ng bansa. Nauna nang bumisita si Taway sa Amerika nitong mga nakalipas na araw upang personal na hingin ang suporta ng embahada sa paghikayat ng mga mamumuhunan, gayon din ang pag-promote mismo nito ng EcoZone sa mga American firm. Dito ibinida ni Taway ang estratehikong bentahe ng kasiguran para sa nasabing proyekto mula sa lapit nito sa Pasipiko at sa natural barrier nito na Sierra Madre Mountain Range. Tiniyak din ng APECO official ang ease of doing business para sa mas mabilis at madaling pamumuhunan sa lugar. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.